Ang kwento ay nagsisimula sa loob ng isang virtual reality game na tinatawag na The New Gate. Minsan itong naging pinakasikat na laro kung saan ang mga manlalaro mula sa iba't ibang panig ay nag-login at nagsaya. Pagkatapos, nang walang babala, nagbago ang lahat. Nakulong ang lahat sa loob ng laro at ang kamatayan sa laro ay naging katumbas ng kamatayan sa totoong buhay. Ang laban para sa kaligtasan ay nagpatuloy hanggang sa nagdesisyon ng isang manlalaro na nagngangalang Shin na tapusin na ito ng mag-isa. Nilabanan niya ang daan hanggang sa pinakahuling palapag ng dungeon, tinalo ang boss, at pinanood ang mga manlalaro habang isa-isang nag-logout. Naghintay siya hanggang sa siya na lang ang natitirang manlalaro. Inabot niya ang logout button, sa pag-aakalang iyon na ang katapusan ng lahat. Ngunit biglang bumukas ang gate at agad siyang natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malawak na bukirin. Bumangon siya at tumingin sa paligid, una ay humanga sa ganda ng graphics, ngunit mabilis itong naramdaman na masyadong totoo kahit para sa laro. Sinuri niya ang kanyang window at nakitang ang kanyang stats ay hindi kapanipaniwala. At ang mas mahalaga, hindi siya makakonekta sa network. Malinaw na hindi na siya nasa loob ng laro. Kinuha ni Shin ang pagkakataon para ay proseso ang katotohanang napunta siya sa ibang mundo, pinakalma ang sarili, at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang base. Sa daan, nakapansin siya ng mga pader sa isang lugar na hindi niya matandaang may ganoon. Pagdating niya, nakakita siya ng isang babae na aatakehin sana ng isang bulugan at agad niya itong pinabagsak. Dinala siya nito sa loob at ipinakilala ang sarili bilang Tira, na nagmukhang nagtataka nang tawagin ni Shin na tahanan ng lugar. Ipinaliwanag niya na ito ang Moon Sanctum na pinamamahalaan ng isang kilalang figure na nagngangalang Shanae. Sinabi ni Shin na matagal silang magkaibigan at tinanong kung nasaan si Shanae. Hindi komportable si Tira na ibahagi iyon sa isang estranghero, pero nag-alok na magparating ng mensahe sa halagang 1,000 joules. Inilabas ni Shin ang tanging dala niya, isang single jail coin. Nanlaki ang mga mata ni Tira sa nakita dahil ang isang jail ay katumbas ng 10 bilyong joules. At ang katotohanang dala niya ito sa loob ng item box, isang bagay na ang mga hari lang ang karaniwang may access, ay nagdulot ng malalim na katanungan kay Shin. Iyon lang ang pinakamaliit na unit ng pera sa larong pinanggalingan niya. Tinanong siya kung sino siya, at sumagot siya na isa siyang high human. Ang sagot na iyon ay lalong nagpalalim sa pagkalito nito dahil ang lahat ng 6 na high human ay naglaho 500 taon na ang nakararaan noong pangyayaring tinawag na Dusk of Prosperity. Hindi pa naririnig ni Shin iyon. At matapos pag-isipan, naisip niya ang nangyari. Ang libu-libong manlalaro na nag-log out ng sabay-sabay ay dapat na nagdulot ng matinding gulo sa mundong ito, at siya ay napunta 500 taon pagkatapos ng pangyayaring iyon. Pinasalamatan niya si Tira sa impormasyon at ibinigay ang jail coin, na masaya nitong tinanggap. Binanggit niya ng pahapyaw na ang barya ay makakatulong sa kanya dahil ang mga elf ay likas na may kakayahan sa mahika. Pinigilan siya nito at tinanong kung paano niya nalamang isa siyang elf gayong nakatago siya sa ilalim ng isang illusion spell. Ipinaliwanag nito na ang mga elf na may itim na buhok ay itinuturing na malas at pinalayas siya sa kanilang nayon dahil ang mga halimaw ay patuloy na naaakit sa kanya. Kinuha siya ni Shanae, binago ang kanyang hitsura, at dinala sa sanctum kung saan pinoprotektahan siya ng barrier. Nabuhay siya ng ganoon sa loob ng 100 taon. Sinuri siya ni Shin at natagpuan ng isang sumpa na kusa ring nag-a-activate, na nagpapaliwanag din kung bakit lumitaw ang bulugan. Gumamit siya ng purification technique sa kanya na bahagyang nag-alis sa sumpa, na nagbabalik ng bahagi ng kanyang buhok sa orihinal nitong kulay na pilak. Kahit ang maliit na resultang iyon ay nag-iwan sa kanya na labis na emosyonal. Lumabas sila ng magkasama sa barrier, at walang umatake sa kanila. Sa pagkakita sa malawak na asul na langit, napaluha si Tira dahil sa ginhawa. Habang wala pa si Shanae, nagtungo si Shin sa kalapit na lungsod ng Birik upang matuto pa tungkol sa mundo. Pinabaunan siya ni Tira ng isang letter of recommendation para tulungan siya sa checkpoint. Ipinaliwanag ng gwardya sa gate na ito ay isang seryosong dokumento na kinikilala sa maraming kaharian, at may kakayahang magbigay ng audience sa hari, at personal niyang inihatid si Shin sa Adventurers Guild. Nagrehistro siya bilang isang adventurer, at habang naghihintay ng kanyang card, napansin niya na ang receptionist sa taas at ang nasa ibaba ay mukhang magkamukha. Tinanong niya at nalaman na sila ay kambal, sina Celica at Celia. Habang kumakain siya ng pagkaing dinala ni Celica, napagtanto niyang nakatayo na pala sa likuran niya ang guildmaster na si Barlox. Naupo sila para mag-usap at pinatunayan ni Barlox ang liham sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili niyang liham sa tabi nito at pinanood ang pag-resonate ng mga ito. Binalaan niya si Shin na ang mga liham na tulad nito ay lubos na hinahanap at sinabihan siyang sirain na lang ito kaysa mahulog sa maling mga kamay. Sinabi ni Shin na poprotektahan niya ito at hindi niya kayang sirain ang isang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Tira.
Nagustuhan ni Barlocks ang sagot na iyon at sinabing magkakasundo sila. Kinabukasan, kinuha ni Shin ang kanyang adventurer card. Giniya siya ni Celica sa rangkang system, 9 na ranggo mula G hanggang SS kung saan ang mga manlalaro ay maaari lang kumuha ng mga trabahong 2 ranggo sa itaas ng kanilang kasalukuyan. Kumuha si Shin ng simpleng quest na pagtitipon ng damo at umalis habang pinapanood siya ni Celica at naiisip na tila iba siya sa lahat. Sa kagubatan, mabilis na natuklasan ni Shin na ang isang beginner level task sa laro ay mas mahirap sa realidad, at ginugol niya ang mga oras nang walang nahanap. Pagkatapos, nakapulot ang kanyang radar ng target. Sinuri niya ito at nakakita ng isang skull-faced jack na nasa level 359 na nakatayo malapit sa isang wasak na karwahe. Lumapit siya at umatake, ngunit halos walang epekto ang damage, at ang kanyang espada ay nagsimulang mapinsala. Dahil walang ibang opsyon, inalis niya ang kanyang limiter at sumugod muli, at isang hampas lang ang tumapos dito ng malinis. Ang espada ng halimaw ay lumipad kung saan-saan, at agad na pinagsisihan ni Shin na hindi niya ito nasalo. May nahulog na hiyas habang bumabagsak ito, at nagdesisyon si Shin na itago iyon. Ang espada ay lumapag sa loob ng pader ng kastilyo at ang mga gwardya ay walang ideya kung ano ang gagawin dito. Ang pangalawang prinsesa, si Ryan, ay nakialam at sinabihan silang kumuha ng appraiser para malaman kung saan ito nanggaling, na nangangatwirang ang sinumang nagtapon nito ng ganoon kalayo ay dapat na may pambihirang lakas. Pagbalik sa lungsod, dumaan si Shin sa isang grupo ng mga sugatang sundalo at nalaman mula sa isang gwardya ang nangyari. Isang pangkat ng 12 ang lumabas para harapin ang Skullface at 4 lang ang nakabalik. Pinagsama-sama ni Shin ang mga impormasyon at napagtantong ang wasak na karwahe na nakita niya sa kagubatan ay sa kanila pala. Binanggit din ng gwardya ang espada na lumapag sa kastilyo at tahimik na nakaramdam ng pagkakasala si Shin sa gulo na aksidente niyang naidulot. Nagpunta siya sa guild kung saan napansin ni Celica ang karamihan ng mga adventurer na nagtitipon para kumuha ng trabaho laban sa Skullface. Sinabi ni Shin sa kanya na hindi na iyon kailangan dahil natapos na niya ito at ipinakita ang hiyas na nahulog bilang patunay. Tinitigin siya ni Celica at sinabing imposible iyon. Ang isang tao ay hindi kayang talunin ng isang Skullface at labis itong na-stress kaya lumapit ito ng masyadong malapit at namula ang mukha. Dumating ang kanyang katrabaho na si Elsa at ipinaliwanag ni Celica ang sitwasyon. Ngunit inamin ni Shin na wala siyang tunay na patunay dahil hindi niya inabala ang sarili na kunin ang kagamitan. Nahanap ni Els na kakaiba iyon dahil kahit ang B-rank gear mula sa halimaw na tulad nito ay nagkakahalaga ng malaki. Hiniling niya kay Celica na suriin ang hiyas dahil dapat ay mayroon pa itong mana signature ng Skullface. Ipinaliwanag ni Els kay Shin na ang hilagang kagubatan ay matagal ng problema dahil ang mga labi ng mga nasawing mandirigma ay sama-sama sa ambient mana at lumilikha ng tamang kondisyon para mabuo ang mga undead. Gayunpaman, ang kagubatan ay walang sapat na konsentrasyon ng mana para makagawa ng anumang mataas ang antas. Kaya, ang isang Skullface na kasing lakas noon ay hindi dapat umiiral. Sinabi ni Shin sa kanila na ito ay level 359. Pareho silang tumahimik. Sinabi ni El sa kanya na kung totoo iyon, gumagana siya ng higit pa sa antas ng isang rank A party at hiniling sa kanya na panatilihin itong lihim dahil ayaw niyang makatawag ng atensyon. Nagtungo siya sa isang restaurant para kumain at habang naghihintay ay naupo sa tabi ng isang lalaking may dalang maalamat na sibat na tinatawag na Venom. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Avis at sinuri si Shin, na napansing higit siya sa average para sa isang bagong dating. Sinabi ni Shin na 3 araw pa lang niya at galing siya sa probinsya, na ipinagpalagay ni Avis na dahilan kung bakit hindi siya natatakot sa kanya. Binanggit niya na tinatawag siyang vampire ng mga tao rito dahil sa dami ng mga undead na pinapatay niya. Nahulaan ni Shin na dahil iyon sa kaputian niya, na nagpatawa kay Avis, na itinama siya. Ang palayaw ay nanggaling sa sibat, na humihigop ng buhay mula sa anumang tinatamaan nito. Dinala ni Celica ang pagkain, at kumain silang dalawa ng magkasama. Pagkatapos, bumisita si Shin sa library para alamin kung ano ang nangyari 500 taon na ang nakararaan noong Decline of Glory, ngunit walang masyadong nakatalang impormasyon tungkol dito. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, si Barlocks ay nasa isang meeting at pinag-uusapan ang sitwasyon ng Skullface. Nagtataka ang grupo kung sino ang magsasayang ng oras para pumatay ng Skullface Jack at hindi nakukunin ang armor nito. Minamaliit ito ni Els, ngunit ang iba ay hindi agad na nagpapaubaya. Binanggit din nila ang espada na itinapon sa kastilyo noong araw ding iyon at nagsimulang mag-isip kung ang dalawang pangyayari ay konektado. Tinanong ni Barlocks kung ano ang hitsura ng espada at inilarawan ito ng isang lalaking nagngangalang Oldie. 2 metro ang haba, gawa sa magical steel, binalot ng element ng liwanag,
at kasing lakas ng isang national treasure. Nagulat si Barlocks na marinig na ito ay legendary grade, at nilinaw ni Oldie na ang sinumang gumagamit ng armas na tulad nito ay hindi nila kayang balewalain. Sa square, kumakain si Shin ng skewer nang mapansin niya ang isang babaeng nanunood sa kanya. Inalok niya ito ng pagkain at nakita agad na hindi ito mukhang nakatira sa kalye. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Millie at lumabas na isang tiger type. Nagpasalamat ito sa kanya sa pagkain at bago pa man magtagal, dumating si Aves, na nagpaliwanag na si Millie ay isang ulila mula sa lokal na simbahan na may ugaling tumakas at siya ang karaniwang kailangang maghanap dito. Habang naghahanda si Aves na ibalik siya, lumapit si Millie kay Shin at may ibinulong sa kanyang tainga bago umalis. Gabing iyon, nakaupo si Shin kasama ang tanong na iniwan sa kanya ni Millie. Hiniling nito sa kanya na iligtas ang isang fox sa kagubatan. Naisip niya na maaaring maging disente itong paraan para lumipas ang oras habang naghihintay sa pagbabalik ni Shanae. Pero bago umalis, naaalala niyang hindi niya naiwan ang mensahe para kay Tira. Dumaan siya sa Monsangtam at hiniling sa kanya na ipakita kay Shanae ang kanyang espada pagbalik nito, na binabanggit na ito ay maaari lang gamitin niya mismo. Shanae o kung sino man ang itinalaga nila. Tiningnan ito ni Tira at talagang nabahala siya rito. Nahulaan ni Shin na ito ay dahil sa mga materyales kung saan ito gawa at nagsimulang alista ang mga halimaw na hinuli niya para likhain ito, na lalong nagpaalarma kay Tira kung bakit siya casual na nagbabanggit ng mga maalamat na halimaw. Hiniling niya rito na panatilihin itong ligtas at ibinigay ang isang set ng mga enchanted letters na maaaring umabot sa kanya kahit saan man siya mapunta, na ipinapaliwanag na kailangan lang nitong isulat ang kanyang pangalan at sabihing, send. Tinanong ni Tira kung bakit hindi na lang siya magpadala ng direkta kay Shanae at inamin ni Shin na sinubukan niya ngunit palaging nabibigo. Sinubukan niya ito kasama si Tira mismo at gumana ito ng maayos na nagpapahiwatig na ang issue ay hindi pa niya nakikita si Shanae sa mundong ito at ang item ay hindi mahanap ang isang taong hindi pa niya nakakaharap. Humiling si Tira ng higit pang mga liham dahil gusto niyang pag-aralan ang mga ito bilang bahagi ng pag-aaral ng mahika. Nag-iwan si Shin ng isang tumpok bago umalis. Nagtungo siya sa hilagang kagubatan para hanapin ang fox at kalaunan ay nakatagpo ng isang dambana sa lalim ng mga puno. Habang gumagalaw siya rito, nakapansin siya ng isang bagay sa atmosfera. Sa loob ng isa sa mga gusali, nakakita siya ng isang maliit na fox at nang suriin niya ito, nalaman niyang tinamaan ito ng lason at sumpa. Nilinis niya ang parehong kondisyon, at agad na nag-trigger iyon ng isang bagay. Isang hukbo ng undead ang bumangon sa paligid niya. Ipinatawag niya ang kanyang sibat at nagsimulang hiwain ang mga kalansay isa-isa hanggang sa maubos ang mga ito. Ngunit pagkatapos, ang mga estatwa na nakahanay sa silid ay nagsimulang magbitak at dalawang demonyo ang lumabas mula rito. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong mga halimaw dati at sila ay sobrang lakas sa level 674. Lumapit sila sa kanya at naiwasan niya ito. Ginamit niya ang skill na shadow binding para subukang pigilan sila, ngunit naglabas sila ng kurtina ng hamog at nakawala rito. Nawalan ng visibility si Shin at ang mga lobo ay patuloy na nanunugod mula sa bawat direksyon. Pagkatapos, may ginawang hindi inaasahan ng fox at ipinakita sa kanya ang magic circle kung saan ito nakaupo. Ang hamog ay hindi umaabot sa loob ng espasyong iyon, na nangangahulugang gagana ang kanyang mga skill doon. Hinailan niya ang mga lobo papasok at pinakawalan ang kanyang binding bow, na tumapos sa kanila sa isang putok lang. Nawala ang hamog at tumalon ng fox diretso sa kanyang mga bisig. Sinuri niya ito at nalamang isa itong elemental, isa sa pinakamalakas na uri ng halimaw na mayroon ng laro. Hindi pa siya nakakakita ng sanggol nito noon. Tinanong niya ito ng simple kung gusto nitong sumama sa kanya, at sumagot ito sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang ulo. Ang katotohanang naiintindihan siya nito ay isa pang paalala na ang mundong ito ay hindi sumusunod sa parehong mga patakaran ng laro. Sa malayong lugar, natanggap ni Shanae ang liham ni Tira. Tinitigan niya ang enchanted item, nagtataka kung paano ito nakuha ni Tira, at binasa ng nanlalaki ang mga mata ang tungkol sa taong nagpadala nito. Nagdesisyon si Shin na ang pinakaligtas na hakbang ay panatilihing tago ang elemental sa guild sa pamamagitan ng pagbuo ng pact sa kanya. Isang formal na ugnayan sa pagitan ng isang tamer at ng kanilang halimaw na nagtatago sa antas at species nito. Ang fox ay agad na pumayag, kaya kinumpleto ni Shin ang bond at isang katugmang simbolo ang lumabas sa parehong panig. Binigyan niya rin ito ng pangalan doon mismo, si Yuzo, at malinaw na nagustuhan niya ito. Dumating ang mensahe mula kay Tira sandali lang pagkatapos, na nagsasabing nakipag-ugnayan siya kay Shanae at naghihintay ng tugon. Nakahinga ng maluwag, nagtungo si Shin sa guild, nagulat tungkol sa hukbo ng undead na nahanap niya sa kagubatan, at sinuri ang job board. May isang posting na namumukod tangi.
Isang request mula sa isang orphanage malapit sa simbahan na walang nakalagay na ranggo. Naalala rin niyang doon nakatira si Millie, kaya kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sinalubong siya ni Tira sa simbahan at dinala sa loob kung saan naghihintay si Millie. Sa sandaling makita niya si Shin, sumugod siya at niyakap ito. Pinanood siya ni Tira at tahimik na sinabing matagal na panahon na simula noong huling naging malapit si Millie sa isang tao ng kasing bilis nito. Kinumpirma ni Shin kay Millie na si Yuzu ang fox na sinabi nito sa kanya. Pinasalamatan siya nito sa pagdala sa kanya rito at siniguro na naiintindihan din iyon ni Yuzu. Nang tanungin ni Shin ang tungkol sa totoong trabaho, ipinaliwanag ni Tira na ito ay tungkol sa skill succession at ang mga skill ay naging bihirang makita sa panahong ito. Ang skill na kailangan niyang ipasa ay purification. Alam na niya na magiging halos imposible na makahanap ng isang taong may taglay nito. Kaya ang reaksyon ni Shin ay talagang nakagulat sa kanya. Mayroon siya nito at maaari niya itong ituro. Ang kanyang kondisyon ay simple lang. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga kakayahan ni Millie at gusto niyang ibahagi ng simbahan ang anumang impormasyon na mayroon nito tungkol sa mundo. Nag-alinlangan si Tira hanggang sasabihin ni Millie na mapagkakatiwalaan si Shin at doon na nagtapos ang usapan. Inihayag ni Tira na si Millie ay may hawak na pamagat na Star Composer na nagbibigay sa kanya ng mga pangitain na laging nagkakatotoo. Agad na nakilala ni Shin kung gaano ito kadelikado para sa kanya at sinabi iyon. Siniguro sa kanya ni Tira na pinanatili nila itong tahimik. Binanggit din niya na may isang tao na matagal nang nagpoprotekta sa orphanage. Isang dating ulila na naging adventurer. Alam na ni Shin kung sino ang tinutukoy nito bago pa man siya matapos. Si Avis, ang reputasyon pa lang niya ay sapat na para ilayo ang gulo. Nilinaw ni Tira na hindi siya ang mag-aaral ng skill. Gusto niyang ipasa ito sa apo ng dating pari, na magbibigay sa kanya ng pinakamalakas na claim para mamahala sa simbahan. Ang sitwasyon ay mas kailangan ng aksyon kaysa sa hitsura nito. Nang walang aktibong pari, may ibang nakatakdang mamahala sa simbahan, at ang taong iyon ay planong ipasara ang orphanage sa sandaling maupo siya. Motibado lang siya ng pera. Ang apo ay may lehitimong claim, ngunit kailangan ng skill para gawin itong opisyal, na siyang eksaktong dahilan kung bakit nag-request si Tira. Ipinakilala ni Tira ang babae sandali lang pagkatapos, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Lasha habang napapagat ang dila sa paggawa nito. Inilarawan siya ni Tira bilang clumsy pero masipag. Bago pa sila makapagpatuloy, pumasok si Avis at agad na itinoon ang kanyang atensyon kay Shin, direktang tinatanong kung ano ang kanyang intensyon. Pinanindigan siya ni Millie nang walang pag-aalinlangan at tinanggap iyon ni Avis, nauunawa ang dapat ay may nakita siyang kumbinsido sa kanya. Ipinaliwanag ni Shin kung ano ang kinakailangan para makuha ang skill. Kailangang mapatama nila siya ang finishing blow sa 200 undead na lampas sa level 150 habang may hawak na sacred orb. Tumahimik ang silid. Mabilis na idinagdag ni Shin na kaya niyang pahinain ang mga halimaw bago ang laban, kaya kailangan na lang nila siya na tapusin sila at mayroon na siyang orb, na ginagawa itong mas madaling gawin kaysa sa inaakala. Nangako sila siya dito kahit halatang natataranta. At inanunsyo ni Avis na sasama siya. Dahil napagpasyahang isa lang ang paliwanag para sa uri ng kaalaman na patuloy na ipinapakita ni Shin. Hinayla niya si Shin sa tabi para uminom at tinanong kung isa ba siyang Chosen One. Isang taong may kaalaman sa mga item at halimaw na hindi dapat alam ng karaniwang tao. Hindi sa tingin ni Shin ay akma ang label sa kanyang sitwasyon, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Habang nagtatapos ang usapan, naiisip ni Shin na si Avis ay ang uri ng tao na nagpoprotekta sa mga tao nang hindi kailanman naghahangad ng pagkilala. Nang sabihin ni Avis na pinoprotektahan lang niya ang orphanage dahil nakakairita sa kanya ang mga umiiyak na bata, ngumiti si Shin sa kung gaano niya kamaling na ibebenta ang kasinungalingan. Dumating ang mensahe mula kay Tira na kinukumpirma na babalik na si Shanae at marami itong itinanong tungkol kay Shin. Bago pa siya makapag-isip ng masyadong malalim tungkol doon, lumitaw ang isa pang notification at ang kanyang letter of recommendation ay materialisado. Tinitigan ito ni Avis, at pagkatapos ay inilabas ang eksaktong parehong liham mula sa sarili niyang gamit. Tiningnan siya ni Shin at napagtantong mas marami silang pagkakatulad kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, lumabas silang tatlo patungo sa Ghost Plains. Mabilis silang nakapasok sa ritmo. Kulong ni Shin ang mga undead sa mga barrier. Binabali ni Avis ang kanilang mga binti para hindi sila makagalaw, at tinatapos nila siya ang bawat isa gamit ang healing magic, na nagdudulot ng direktang damage sa mga undead. Nagtrabaho sila sa mga lower section hanggang sa makarating sila sa hangganan na may hawak na mas malalakas na halimaw. Ginamit ang adventurer card ni Avis para makalusot at magpatuloy sa parehong paraan. Sinabi ni Shin kay Lasha na aabot siya sa level 150 kapag tapos na ang lahat ng 200.
Sa kabilang panig ng plains, si Prinsesa Ryan ay humahati sa mga Skullface Jacks ng mag-isa at nakikitang mas madali ito gamit ang kanyang bagong espada. Nang magpahayag ng pag-aalala ang isa sa kanyang mga knight tungkol sa isang grupo na nahihirapan sa malapit, humakbang si Shanae at siya mismo ang humawak nito. Dumating sa huling posibleng sandali, pinabagsak ang mga undead sa loob ng ilang segundo at dinurog ang core nito bago pa man maproseso ng mga tao sa paligid niya ang nangyari. Mabilis na ginamo ni Shanae ang mga sugatang sundalo, at nagpasalamat ang commander, alam na mapipilitan silang umatras kung wala siya. Inilihis ni Shanae ang credit at sinabing napahina na nila ang halimaw bago siya dumating. Ngunit hindi naniniwala ang commander. Inisip niya ang serye ng mga hindi pangkaraniwang undead na lumitaw nitong nakaraang buwan at nahirapang maniwala na isang tao lang ang tumalo sa isang bagay na hindi kinaya ng kanyang buong pangkat. Pinaalalahanan ng sarili na ganito ang hitsura kapag ang isang tao ay nakipaglaban kasama ang mga high human. Nagsagawa si Shanae ng pag-scan sa nakapaligid na lugar para siguraduhin na wala nang iba pang nakatago sa malapit. Pinaalalahanan ng commander na maaari nila siyang makontak sa pamamagitan ng mga item na ibinigay niya sa kanila at pagkatapos ay umalis patungo sa kagubatan, sabik na mahanap muli ang kanyang master. Pagbalik sa grupo, hinati ni Avis ang isang Skullface Jack at iniwan ang finishing blow para kay Lasha. Sa sandaling mapatama niya ito, isang gintong liwanag ang bumalat sa kanya, at muntik na siyang magpanik, ngunit sinabi ni Shin sa kanya na normal lang iyon kapag may bagong skill na nakukuha. Ang kanyang isipan ay napuno ng sabay-sabay ng pag-unawa sa kung paano gamitin ang purification. Binati siya ni Shin at napagtanto ni Lasha sa unang pagkakataon na mayroon na siyang tunay na pagkakataon na iligtas ang orphanage. Nagmungkahi si Shin na magpahinga muna sila bago bumalik, ngunit biglang nanigas si Yuzo at nakakita si Shin ng isang bagay na gumagalaw sa langit sa itaas nila. Agad na naging alerto si Avis habang si Lasha, na hindi pa binabasa ang sitwasyon, ay nagsabing mukha itong maganda. Sinabi ni Avis sa kanya kung ano talaga ito. Kapag ang mga undead ay naubusan ng magical matter, ang kanilang mga pisikal na anyo ay natutunaw at lahat ng naipon na enerhiya ay nagtitipon ngayon sa isang masa sa itaas. Bumagsak ito at ang lumapag sa harap nila ay isang dambuhalang Skullface Jack na higit sa anumang nakaharap nila noon. Sinuri nila at nakumpirmang ito ay isang Skullface Lord sa level 84, ang uri ng nilalang na kayang maglipol ng buong bansa ng mag-isa. Agad na naisip ni Shin kung mananatili ang seal sa paligid ng lugar, at hindi ito nanatili. Ang Lord ay tumalon sa hangin at nagpakawala ng isang suntok sa barrier at agad itong nagdurog. Ang katotohanan ng isang hampas lang ang kailangan ay nag-iwan sa lahat na tulala. Sila siya ay napaluhod sa gulat. Lumingon sila para tumakbo, ngunit naglabas ng Eitangal ang Lord at isang hukbo ng undead ang bumangon at pinalibutan sila mula sa bawat direksyon. Gusto ni Avis na sumuntok sa encirclement at ilabas ang lahat, ngunit ang buong demeanor ni Shin ay nagbago. Sinabi niya sa kanila nang tahimik na mananatili siya. Sinubukan ni Avis na makipagtalo, ngunit inalis ni Shin ang kanyang limiter, nagcast ng physical enhancement buff kay Avis para tulungan siyang gumalaw ng mas mabilis, naghiwa ng landas sa gitna ng undead, at pinatakas sila. Kapag malinaw na sila, inilabas niya ang kanyang espada. Ginamit ni Yuzo ang kanyang apoy para pigilan ang nakapaligid na undead habang si Shin ay nakatutok sa Lord. Ngunit kahit ilan pa ang mapabagsak nila, ang Lord ay patuloy na tumatawag ng marami pa. Naglunsad si Shin ng isang mapangwasak na atake na nag-iwan ng crater sa lupa. Ang pagsabog ay nakuha ang atensyon ni Shanae mula sa kabilang panig ng plains at lumapit siya rito. Inilabas niya ang kanyang map at nakitang si Shin ay ganap na napapalibutan. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang asol na marker na naghihiwa ng landas diretso sa gitna ng hukbong undead patungo sa kanya. Nakita rin niya ito at naalalang ang asol ay nangangahulugang alyado. Kumilos siya para salubungin ito at nakaharap niya si Shanae sa unang pagkakataon sa mundong ito. Si Yuzo ay naglabas ng isang mabilis na barrier para bigyan sila ng sandali. Hindi nagatubili si Shanae at lumapit sa kanyang mga bisig at sinabi niya rito nang simple na nakabalik na siya. Isang luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Hindi nagtagal ang barrier bago naubusan ng mana si Yuzo. Kaya, isinantabi nila ang reunion at inuna muna ang Lord. Pinagsama nila ang kanilang mga spell at dumaan sa mga mas mahinang undead sa isang sweep. At ang Lord ay nakaranas ng matinding pinsala sa proseso. Naglabas si Shin ng pangalawang espada at ibinaon ang finishing blow. Habang bumabagsak ito, humingi ito ng higit pang lakas bago tumahimik, at si Shin ay talagang nagulat sa katotohanan ang isang halimaw ay nagsalita. Nakuha niya ang orb mula sa labi nito at nagmungkahi na ituloy nila ng maayos ang kanilang usapan. Ipinaliwanag niya ang lahat na pagkatapos talunin ng final boss at palayain ang mga manlalaro, isang portal ang nagpadala sa kanya 500 taon pasulong sa halip na pabalik sa kanyang mundo.
Ipinuno ni Shanae ang kanyang panig nito. Hindi sila naglaho nang linisin niya ang dungeon, kaya nanatili sila at naghintay na bumalik ang kanilang mga master. Nang ang malawakang logout ay nagdulot ng kaguluhan sa kontinente, ang grupo ay nagkahiwa-hiwalay para tumulong sa pamamahala ng Fallout at si Shanae ay kalaunang bumalik sa Moon Sanctum. Masaya siyang mahanap siya muli, ngunit mabilis siyang hinilingan ni Shin na huwag na siyang tawaging master dahil isa na siyang living legend ngayon. At ang ganoong uri ng pamagat ay nakakakuha ng maling uri ng atensyon. Hiniling niya na gamitin na lang ang kanyang pangalan sa halip. At nang gawin niya iyon, pareho silang namulan ng bahagya. Tinanong niya kung ano ang plano niya mula rito, at sinabi niya ritong gusto niyang bumisita sa isang banal na lugar para maghanap ng anumang pahiwatig kung paano makakauwi. Si Shanae ay nakapunta na roon dati, ngunit inaming hindi niya nagawang maghukay ng malalim dito. Hindi rin niya maitago na masakit ng bahagya na marinig na gusto niyang bumalik sa sarili niyang mundo. Ang langit ay nagsisimulang lumiwanag, kaya bumalik sila patungo sa sanctuary para maayos na ipagdiwang ang muling paghahanap sa isa't isa. Napansin ni Shanae si Yuzo sa unang pagkakataon, at ipinaliwanag ni Shin na siya ay isang elemental. Habang tinitingnan niya ito, napagtanto niyang mayroon na itong 3 buntot sa halip na isa. Bago niya maproseso iyon, binuka ni Yuzo ang kanyang bibig at nagsimulang magsalita, na lubos na nakagulat kay Shin. Ipinaliwanag niya ng kalmado na ang kakayahan ay bumalik ng talunin niya ang Skull Lord, na naisip ni Shin na may katuturan dahil ito ay isang boss-level creature. Hiniling niya rito na manatiling tahimik sa paligid ng ibang tao at pag-isahin ang kanyang 3 buntot para hindi siya makakuha ng titig at sinunod niya ang parehong instruksyon ng walang reklamo bago nagtanong ng matamis kung siya ba ay naging mabuting bata. Nakita ni Shanae na napaka-cute nito at hinayaan ni Shin na alagaan ito. Naalala niya pagkatapos si Avis at Lasha at pinabilis ang lakad para maabyutan sila bago makarating sa guild. Nakita niya silang gumagalaw pa rin kasama si Avis na nakikiramdam sa paglapit at parehong naghahanda para sa laban bago napagtantong si Shin lang ang nagjo-jogging patungo sa kanila. Sila siya ay agad na nahimatay dahil sa stress ng lahat. Sa kabila ng plains, dumating si Prinsesa Ryan sa tagpuan ng labanan at nakatayo sa harap ng crater na sinusubukang alamin kung sino ang makakagawa ng isang atake ng ganoong sukat. Isang sundalo na nagngangalang Gadras ay nang himasok sa kanyang iniisip at inilabas ang isang talam na nahanap niya sa bangin. Itinuro niya ang emblem sa hawakan at nagbigay ng mabilis na demonstrasyon ng kaya nitong gawin, na binabanggit na kahit sa halos sira nitong estado, mayroon pa rin itong pambihirang dami ng lakas. Ang kanyang conclusion ay iisang tao lang ang may kakayahang gumawa ng espada na ganito ang pagkagawa, ang blacksmith, ang pinakamagaling na craftsman sa lahat ng mga high human. Nagulat si Ryan dahil ang mga high human ay dapat na extinct na at inamin ni Gadras na hindi nila masiguro. Ngunit kung sino man ang responsable ay malinaw na sapat ang lakas para itapon ng isang sandata na tulad nito nang walang pag-aalinlangan. Naalala ni Ryan na ang blacksmith ay konektado sa Moon Sanctum at nagmungkahi na bumisita sila roon. Tinanong ni Gadras kung ano ang gagawin niya kung malaman niyang buhay pa ang isang high human at inanunsyo niyang hahamunin niya ito sa isang duel. Bagaman binanggit din niyang hindi niya ikakasama ng loob na pakasalan ito. Nagmakaawa si Gadras na huwag lang atakihin ang lalaki para subukin ang kanyang mga kakayahan at sinabi nito sa kanya na may mas marami siyang sentido komon kaysa roon bagaman mukhang hindi siya kumbinsido. Samantala, inipit ni Ava si Shin at humingi ng paliwanag pagkatapos panoorin siyang makipag-reunion kay Shanae. Masaya si Shanae na makita muli si Avis, ngunit nilampasan niya ang mga pleasantries at iginiit na malaman kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Shin na baliwalain ito at ibinigay ang credit kay Shanae sa pagtalon sa boss. Ngunit itinutok ni Avis ang kanyang sibat sa kanya at sinabihang itigil ang paglalaro. Sa wakas ay umamin si Shin. Siya ay isang high human at kinilala siya ni Shanae bilang kanyang master. Ipinaliwanag ni Avis na ang mga high human ay kilalang napakalakas at dalubhasa sa kanilang craft kaya ang ilang tao ay itinuring silang parang mga Diyos. Sinabi ni Shin sa kanya na ang kanyang specialty ay blacksmithing at casual na nag-alok na ay upgrade ang kanyang sibat ng may diskwento. Binalaan siya ni Avis ng napakalinaw na huwag hawakan ng kanyang sandata. Pinili nila siya ang sandaling iyon para magising at nahanap ang sarili na nakatitig kay Shanae, na masyadong maraming dapat ay proseso. Nagtungo ang grupo pabalik patungo sa lungsod. At nang marating nila ang gate, naisip ni Shin kung dito na sila maghihiwalay. Itinuro ni Avis na ang trabaho ay ituro ang purification kay Lasha, na tapos na, kaya teknikal na oo. Nagbigay pa rin si Shin ng message card kay Avis at sinabihan itong gamitin kung may mangyari. Sinubukan ni Avis na ibalik ito, ngunit sinabi ni Shin na hindi siya sanay na iwanan ang unang kaibigang nakilala niya sa isang bagong lugar. Kaya, ibinulsa ni Avis ang card ng walang dagdag na argumento.
Umalis siya kasama si Lasha at pinanood sila ni Shanae habang sinabing tahimik na si Shin ay hindi kailanman nagmalaki sa anumang bagay, ngunit laging nagtatapos sa pagprotekta sa mga tao. Anyway, lumingon sila patungo sa Moon Sanctum ng magkasama. Si Tira ay sumugod palabas sa sandaling makita niya si Shanae, handang ibalita ang tungkol sa mahiwagang bisita, at pagkatapos ay napagtantong sabay silang naglakad. Tinanong niya kung mananatili si Shin para sa hapunan at sinabi ni Shanae sa kanya na dapat ay halata ang sagot dahil siya ang nagmamay-ari ng lugar. Tinitigan siya ni Tira. Inamin niya na noong una niyang sinabi sa kanya na isa siyang high human, hindi niya talaga ito pinaniwalaan. Ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian. Humingi siya ng paumanhin at hiniling na patawarin siya sa kung paano niya ito tinrato. Ngunit sinabi ni Shin sa kanya na mag-relax at mas gusto niyang manatiling casual ang mga bagay-bagay. Ipinakilala rin niya si Yuzo bilang kanyang bagong kasama, na nagdagdag lang sa pagkagulat ni Tira. Ang hapunan ay naging kahanga-hanga dahil si Shin ay tunay na nasisiyahan sa kalidad ng pagkain at inamin ni Tira na hindi pa siya nakakita ng ganitong mga putahe dati. Masaya si Shin na malaman na ang mga sangkap na iniwan niya kay Shanae ay nagamit ng mabuti. Napansin ni Tira ang isang mahinang aura sa paligid ng pagkain at nagtanong tungkol dito, at si Shin ay nagmukhang naguguluhan dahil hindi siya nakapansin ng anumang kakaiba. Inilista niya ang mga sangkap na nasa pagkain, high-grade monster meats at mga bihirang halaman na halos imposibleng makuha. At tinitigan siya ni Tira dahil ang mga sangkap na iyon ay napakabihira na walang sino man ang mag-iisip na magluto gamit ang mga ito. Ipinaliwanag ni Shanae na ang aura ay residual mana at life force, na normal lang sa mga malalakas na halimaw at bihirang halaman. Naupo sila at nag-enjoy sa pagkain. Nag-catch up si Shin sa kung ano ang nangyari sa ibang mga support characters pagkatapos ng insidente 500 taon na ang nakararaan at natuwa na marinig na nahanap nila ang sarili nilang landas. Ang gabi ay lumipas at si Tira, na nakainom ng higit sa nararapat, ay itinuro ni Shanae patungo sa higaan habang si Shin ay nagtungo sa kanyang silid. Ang lahat ay eksakto kung paano niya ito iniwan, walang pagbabago pagkatapos ng lahat ng panahong ito. Si Yuzo ay nakakurba na sa kama, tulog na tulog. Humiga siya at nakatulog, ngunit nagising sa isang bahagi ng gabi at nakita si Shanae sa tabi niya bago pa man niya malaman kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Napansin niyang tahimik itong umiiyak sa kanyang pagtulog at binibigkas ang kanyang pangalan. Humingi siya ng paumanhin ng malumanay dahil sa pagkawala ng matagal. Ang umaga ay nagdala ng ibang uri ng sorpresa nang gisingin siya ni Yuzo sa isang anyong tao, na mukhang nag-shift siya magdamag. Nagtipon si Shin ng isang set ng damit na angkop para sa isang may buntot na tao, ibinigay ito, at pinanood siyang mahirapan na malaman kung paano ito isusuot. Nagtungo sila sa ibaba para sa almusal, at ngumiti si Shanae nang makita ang bagong anyo ni Yuzo. Pagkatapos kumain, ibinahagi ni Yuzo ang kanyang kwento. Sinusubukan niyang pigilan ang sakuna 500 taon na ang nakararaan nang bigla siyang tamaan ng matinding sakit at ang tanging lugar na naramdaman niyang matitiis ito ay malapit sa sanctuary. Muntik na siyang hindi makaligtas dito at pagkatapos ay lumitaw si Shin at hinayla siya pabalik mula sa bingit. Binanggit ni Shin na nahanap lang niya ito dahil kay Millie, kaya gumawa si Yuzo ng note na magpasalamat muli sa kanya. Nagmungkahi si Shanae na dalhan siya ng isa sa mga elven treats na ginagawa ni Tira dahil isa ito sa kanilang pinakasikat na produkto. Ipinunto ni Shin na ang isang sanctuary ay marahil hindi dapat kilala ng pangunahin para sa pagkain nito, at ipinaliwanag ni Shanae na kung wala siya para buksan ang arsenal, ang pag-restock ng mga armas ay hindi posible. Nagdesisyon si Shin na aayusin niya iyon mamaya. Inilipat ni Shanae ang usapan at binanggit si Gerard, at nagulat si Shin na marinig ang pangalan dahil ang mga high beast ay hindi karaniwang nabubuhay ng higit sa 150 taon at 5 siglo na ang nakalipas. Sinabi ni Shanae sa kanya na si Gerard ay naghihintay sa kanya sa lahat ng panahong ito. Siya ang unang Beast King, ang nagbuklod sa mga tribo at umupo sa trono. At ang kasalukuyang hari ay ang ikawalo sa linya na iyon. Sa lahat ng account, siya ay isang mabuting pinuno, na nagpapahiwatig na maayos ang pagkakaayos ni Gerard sa mga bagay-bagay. Gusto ni Shin na makita siya at nagdesisyon silang umalis sa susunod na araw. Sinabi ni Tira na babantayan niya ang shop habang wala sila, ngunit sinabihan siya ni Shanae na sumama na rin sa pagkakataong ito. Ang barrier ay hindi na kailangang manatili siya roon, at sa pagbabalik ni Shin, ang shop ay maaaring ilipat kahit kailan kinakailangan. Gustong-gusto ni Tira ang ideya agad. Sinabi ni Shin na kailangan nilang magtipon ng mga supply bago umalis, at binanggit ni Shanae na kailangan niyang pumunta sa kaharian para mag-ulat tungkol sa Skullface Lord para mahawakan niya ang panig na iyon ng mga bagay. Nagdesisyon si Shin na kumuha ng mga trabaho sa direksyon ng kanilang destinasyon para itaas ang kanyang ranggo sa daan at nagplano ring gumawa ng mga bagong talam at i-restock ang arsenal.
Nagmungkahi si Shanae na lumikha ng isang party para gumamit ng voice communication, at si Shin ay bahagyang nagulat na malaman na sa panahong ito, ang feature ay tinatawag na telepathy. Idinagdag niya ang lahat sa link at siniko rin siya ni Shanae na irehistro si Tira bilang isang adventurer. Habang ginagawa nila iyon, binuksan ni Shin ang forge at binalaan si Yuzo ng mariin na huwag hawakan ng anumang bagay dahil ang ilan sa mga item doon ay may dalang sumpa. Nagsimula siyang magtrabaho at ang unang talam na ginawa niya ay higit na mas mataas kaysa sa kalidad ng anumang kasalukuyang magagamit sa bansa na sinadya niyang bawasan ang output bago ay restock ang inventory. Dumating si Tira sa ibaba na nakasuot ng adventurer gear at handa nang umalis at lumabas silang lahat sa lungsod ng magkasama. Medyo nagulat si Shin sa hitsura nito sa bagong outfit at nahuli niya itong nakatingin at ipinaalam sa kanya na siya ang magdadala ng mga pinamili bilang parusa. Nauwi siya sa paggabay sa kanya sa palengke dahil wala siyang ideya kung nasaan ang anumang bagay at sa isang punto ay hinawakan ng kanyang kamay para hindi siya mahiwalay sa karamihan na nagdulot sa kanya ng pamumula. Ang kanyang ranggo ay umakyat sa noong makarating sila sa guild. At ipinaliwanag ni Celia na dahil iyon sa kanyang ulat tungkol sa Skullface at sa Undead Army na na-verify at nabilang sa kanyang record, bagaman hindi sila maaaring tumalon ng ranggo ng masyadong mabilis ng sabay-sabay. Tinanong niya pagkatapos ang tungkol kay Tira, na napansing magkahawak sila ng kamay, at ipinaliwanag ni Shin na papunta sila sa isang paglalakbay ng magkasama. Hindi naniniwala si Celica kahit sandali na iyon lang ang mayroon sa kanila. Sinubukan ni Shin na linawin na walang namamagitan sa kanya at kay Tira, ngunit iginiit ni Celica na wala silang dapat ikahiya. Iniba niya ang usapan at nagtanong tungkol sa Holy Land, isang lugar na tila nawasak noong Dusk of Prosperity. Sinabi sa kanya ni Celica na ang impormasyong iyon ay limitado sa K-rank pataas, kaya kailangan niyang bumalik kapag nakaakyat na siya ng mas mataas. Nakahanap siya ng isang escort quest sa board para sa isang karwahe na patungo sa isang transit point na tinatawag na Byron, at umalis sila. Dahil may oras pa bago ang pag-alis, nagmungkahi si Shin na maglakad sa paligid ng lungsod at dumaan sa simbahan, na ikinatuwa ni Tira. Sa simbahan, ibinahagi nila siya ang balita na opisyal na siyang hinirang bilang susunod na pari ng templo, at siniguro ni Tira na malaman ni Shin kung gaano sila nagpapasalamat sa lahat. Siya ay naging ganap na obsesyon kay Shanae at binugbog si Tira ng mga tanong sa sandaling nalaman niya kung saan siya nanggaling. Sa loob, nakita sila ni Millie at agad na binalot ang kanyang mga braso sa parehong sina Shin at Yuzu. Bago umalis, ibinigay ni Shin ang isang protective bracelet na ginawa niya kasama ang isang kwintas para kay Millie. Tapos na iyon, nagdesisyon si Shin na oras na para ilipat ang Moon Sanctum. Inamin ni Tira na parang kakaiba na ilipat ang buong gusali, ngunit sinabihan siya ni Shin na normal lang iyon mula sa kanyang pananaw. Dinala niya ito sa isang tahimik na eskinita, naglabas ng teleportation crystal na maaaring magbalik sa kanila sa anumang rehistradong lokasyon, at ginamit ito para ipakita. Binanggit ni Tira na ang teleportation ay itinuturing na nawalang mahika sa panahong ito. At sinabi ni Shin ng casual na kaya niyang gumawa ng kasing dami ng gusto niya, na isa lang sa mga perks ng pagiging isang maalamat na high human. Naglabas siya pagkatapos ng utos na nag-iimbak sa buong sanctuary at itinaas ang isang kwintas, na ipinapaliwanag na ito ang hitsura nito sa portable na anyo. Tinitigan siya ni Tira ng tahimik at nagsimula silang umalis. Narating nila ang karwahe at nakilala ang dalawa pang adventurer na kumuha ng parehong quest. Isang samurai na nagngangalang Gun at isang boksingero na si Sabubaki. Ang kanilang client ay isang dwarf merchant na si Nak, na nagsabing umaasa siya sa kanila para makarating ng ligtas sa Byron. Sa kalsada, nagpalitan ng impormasyon ng grupo tungkol sa kanilang mga klase at kakayahan. Humanga si Gun na nagawang gumamit ni Shin ng mahika sa ibabaw ng pagiging isang samurai at binanggit na bihira para sa mga halimaw na sumama sa mga tao gaya ng ginawa ni Yuzu. Nang banggitin ni Gun ang isang isla na tinatawag na Hinamoto na nabuo pagkatapos ng insidente 500 taon na ang nakararaan at naging tahanan ng ilang samurai guilds. Agad na nakilala ni Shin ang mga pangalan at tahimik na pinroseso ang katotohanan ang mga organisasyon mula sa kanyang panahon ay lumago at naging isang bagay na mas malaki. Huminto ang karwahe ng harangan ng isang grupo ng mga bandido ang kalsada. Pinalala nila ang mga bagay sa pamamagitan ng paghingi na ibigay si Sabubaki at ang buong demeanor ni Shin ay nagbago sa isang bagay na malamig at mapanganib na nagpakaba kay Tira. Una siyang nagpaputok, pinabagsak ang isang nakatagong bandido gamit ang isang pana na nagpasimula sa lahat. Ginamit ni Sabubaki ang kanyang speed enhancement para kumuha ng isa agad. Hamatisigan ng diretso sa isa pang espada, at pinabagsak ni Shin ang dalawa ng sabay. Ang leader ay nagsimulang mapagtanto na hindi ito mga ordinaryong low-ranked adventurer. Dinisarmahan siya ni Shin at ang hitsura sa mukha ni Shin ay nagpatakot ng husto sa kanya.
Pinilit ni Shin ang leader para sa pangalan ng kung sino ang nagbigay sa kanila ng tip. Ngunit bago pa man niya maitulak ng higit pa, hinayla siya ni Tira at idinikit sa kanyang dibdib. At pagkatapos kumalma ni Shin, napagtanto niyang kumilos siya sa purong instinct, ginagawa ang eksaktong ginagawa ni Shanae kapag siya ay nagiging ganito. Bagaman ang katotohanan ginawa niya iyon nang hindi iniisip ay nagpamula sa kanya ng husto. Ibinigay nila ang mga bandido at nagpatuloy sa paglalakbay kasama si Gun na binabanggit na ang atake ay malamang na konektado sa relasyon ng karwahe sa simbahan. Narating nila ang Byron ng walang dagdag na gulo at ipinamahagi ni Nak ang mga completion certificate. Binanggit ni Gun at Sabubaki na papunta sila sa isang lugar na tinatawag na Killmont at nagpahayag ng pag-asa na magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Napansin ni Shin na malayo pa ang lalakbayin nila bago makarating sa Ferid at nagmungkahi na bumili ng sarili nilang karwahe. Tiningnan nila ang mga opsyon, ngunit walang namumukod tangi, at nagsimula siyang magplano sa isip ng mga modifikasyon bago siya sinabihan ni Tira na huwag ng sobrahan. Nagdesisyon sila sa isa, at tinanong siya ng nagbebenta tungkol sa mga kabayo, na binabanggit na ang karwahe ay sapat na mabigat para mangailangan ng higit sa isa. Tiningnan ni Shin si Yuzo at inakalang kaya niya itong hawakan kung dumating ang sitwasyon. Isang tawag ang dumating mula kay Shanae, tapos na siya sa kanyang negosyo sa kaharian at nag-alok na manghuli ng angkop na halimaw para humila sa karwahe sa kanyang pagpunta. Darating sa loob ng isang araw. Binanggit din niya ang kaguluhan na dulot ng pagkawala ng Monsangtem, bagaman sinabi niyang hindi siya nababahala dahil napapagod na siya sa kaharian na patuloy na humihila sa kanya sa kanilang mga usapin. Nag-check-in sila sa isang inn at in-enjoy ang kanilang sarili kahit na mahalang bayad, naghanda para sa isang nakaka-relax na gabi na may hapunan ng magkasama. Si Tira at Yuzo ay nagtungo para maligo bago matulog at naririnig ni Shin na nagkukulitan sila roon, kaya itinuro niya ang kanyang atensyon sa labas. Samantala, si Shanae ay nasa ilang lugar sa labas na sumusubaybay sa isang bagay na napakalaki. Dumating siya sa sumunod na umaga at lumabas ang grupo para salubungin siya. Naramdaman ni Yuzo na may papalapit bago pa nila ito makita. At pagkatapos ay lumitaw si Shanae sa paningin, na may dalang dambuhalang Jade Wolf sa tali. Napansin ni Shin na ito ay isang unique monster at hindi halos makapaniwala si Tira sa nakikita niya. Bagaman ang lobo ay agad na nagustuhan siya, tinanong ni Shin kung bakit pumili si Shanae ng isang bagay na napakalaki, at ipinaliwanag niya na kailangan itong maging sacred class para maging karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Hinulaan niya na magkakaroon siya ng problema sa laki at ipinahayag na ang lobo ay kayang paliitin ang kanyang sarili. Pinanood ni Shanae ang kanyang mukha ng may pag-aalala, natatakot na nagkamali siya ng tawag at mabilis na siniguro sa kanya ni Shin na masaya siya rito. Nagsimula ng usapan si Yuzo sa lobo at nalaman ang kanyang pangalan na Shimmer. Umalis sila patungo sa Ferid at nakakuha ng maraming titig sa daan. Nagkomento si Tira kung gaano kaganang ride salamat sa mga modifikasyon ni Shin at binanggit ni Shanae na higit pa ito sa performance ng isang royal carriage. Habang tumatakbo si Shimmer sa tabi nila, nalaman ni Yuzo ang kanyang kwento. Noong siya ay bata pa, siya at ang kanyang ina ang namuno sa isang sacred mountain. Ngunit ang kanyang ina ay pinatay ng isang adventurer at muntik na siyang hindi makaligtas ng buhay. Tumakas siya at kalaunang nailigtas ng isang elf, na lumabas na si Tira 100 taon na ang nakararaan. Naalala niya ang pagligtas sa isang tuta noon at hindi makapaniwala na ito ang parehong nilalang na nakatayo sa harap niya ngayon. Nagalok si Shanae na ilipat ang pagmamayari kay Tira sa lugar mismo, kaya tumigil sila at binuwag ni Shanae ang kanyang kontrata habang si Tira ay bumuo ng bago kasama si Shimmer. Ang proseso ay nag-drain kay Tira ng husto at nagdesisyon silang mag-camp para sa gabi. Tinanong ni Shin si Shanae kung ano ang kanyang iniisip sa likod ng lahat ng ito at inamin niyang gusto niyang magsilbi si Shimmer bilang tagapangalaga ni Tira dahil hindi siya palaging naroroon. Habang papalapit sila sa Ferid, sinalubong sila sa kagubatan ng dalawang high beast na ipinadala ni Gerard matapos magpadala ng mensahe si Shanae. Dinala nila ang grupo sa isang marangyang mansyon kung saan naghihintay si Gerard. Ipinahayag ni Gerard kung gaano siya kasaya na makita si Shin dahil hindi niya akalain na makikita pa nila ang isa't isa sa buhay na ito. Ipinakilala niya ang kasalukuyang King Wolfgang at ang kanyang anak na si Quarie at sinabihan siya agad ni Shin na tumigil na sa mga formalidad. Ipinaliwanag ni Gerard na ginagawa niya ito para itakda ang tamang tono para sa lahat dahil ang mga high human ay itinuturing na mga maalamat na figure sa panahong ito. Ang isang maikling flashback ay nagpakita sa kanilang dalawa na napapalibutan ng isang napakaraming bilang ng mga halimaw sa isang malinaw na desperadong labanan kasama si Gerard na nakaputol ng libo-libo habang si Shin ay binabantayan ang kanyang likuran. Pagbalik sa kasalukuyan, naisip nila kung paano sila nakalampas sa araw na iyon. At binanggit ni Gerard kung gaano nagbago ang mundo simula noon.
Alam na ni Shin ang tungkol sa bansa na itinatag ni Gerard, at inamin ni Shanae na sinabi niya ang lahat sa kanya ng maaga dahil alam niyang magpapalabis si Gerard kung bibigyan ng pagkakataon. Nang tanungin ni Gerard kung saan nawala si Shin sa loob ng 500 taon, sinabi ni Shin sa kanya ang buong kwento. Nakinig si Gerard at pagkatapos ay inilipat ang usapan ng may pagkadirekta na naghiwa sa lahat ng iba pa. Ang kanyang kalusugan ay humihina na at may ilang buwan na lang siyang natitira. Sinabi niya kay Shin na ang pagbabalik ni Shin ay parang isang sinagot na panalangin, at humiling siya ng isang bagay bago siya mamatay. Isang duel. Gusto niyang labanan ang kanyang master sa huling pagkakataon dahil naniniwala siyang si Shin ang pinakamalakas na mandirigma na buhay at gusto niyang harapin ang kanyang katapusan sa labanan. Eksaktong naintindihan ni Shin ang hinihiling ni Gerard at tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan. Siniguro sa kanya ni Gerard na alam na nina Wolfgang at ang kanyang mga kasama ang tungkol sa kanyang kondisyon at plano niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa duel. Idinagdag na si Wolfgang ay higit pa sa kakayahang mamuno sa bansa pasulong. Gabing iyon, tinipon ni Gerard ang kanyang mga dating kasama at sinabihan silang nahanap na niya kung saan niya gustong mamatay. Inanunsyo niyang ang duel ay mangyayari sa loob ng 1 linggo. Tinanggap ng kanyang mga kasama ang balita ng may tahimik na pag-unawa, dahil alam na nilang darating ang sandaling ito. Hindi tinanggap ni Quarrie ng mahinahon ang balita at sinabihan silang ayaw niyang mawala siya. Nagsalita si Gerard sa kanya ng malumanay at ipinaliwanag na namuhay siya ng isang mahabang buhay at naghahanda para rito sa loob ng maraming taon at gusto niyang makita ng lahat na naruroon ang pagkakaroon niya ng pinakadakilang labanan sa kanyang buhay. Naupo si Shin ng mag-isa gabing iyon, pinapaikot ang mga bagay sa kanyang ulo, at tinanong ni Yuzo kung may isang bagay na nagpapabigat sa kanya. Sinabi niya ritong ayos lang siya. Samantala, inisip ni Gerard ang sandaling naglaho si Shin 500 taon na ang nakararaan, naaalala ang kawalan ng pag-asa na ang kanyang hiling ay hindi na matutupad at walang nararamdaman kundi pasasalamat na nabuhay siya ng sapat para makita ang araw na ito. Sa mga araw na sumunod, napansin ni Shin na ang kagamitan ni Gerard ay lumala ng husto sa paglipas ng mga siglo at tahimik niyang inayos ang lahat. Ipinakita niya ito kay Gerard at sinabihan siyang lumaban ng hindi nagpipigil. Nagpasalamat si Gerard at ang bigat ng kung ano ang darating sa susunod na araw ay tumama sa kanila pareho. Tinanong ni Gerard kung plano ni Shin na iwanan si Shanae kapag bumalik na siya sa sarili niyang mundo. Sinabi ni Shin na oo. Nagtatrabaho siya patungo sa pag-uwi sa buong panahon, ngunit gusto niyang maging maayos ang lahat kapag ginawa niya iyon. Kinabukasan ng umaga, ang buong grupo ay nagtungo sa kagubatan. Si Gerard ay nasa mataas na espiritu, idinideklarang ito ay isang perpektong araw para sa isang duel. Inilagay ni Shanae ang kanyang sarili para harangin ang anumang ligaw na atake para malayang makalaban si Shin. Sinabi ni Gerard ang kanyang mga pamamaalam kina Wolfgang at Quarrie, na sinabihan si Wolfgang na mamuno ng mabuti at sinabihan si Quarrie na patuloy na lumakas. Pinanood siya ng kanyang mga dating kasama at binanggit na hindi pa nila siya nakikitang ganito kasaya. Nagsimula ang labanan at ang kagubatan ay sumabog. Ang kanilang kapangyarihan na nagbabanggaan ay sumira sa lahat sa paligid nila at ang mga nanonood ay halos hindi makasabay sa nakikita nila. Gerard ay tumutugma sa bawat hampas ni Shin, na nagdudulot ng tunay na sorpresa mula sa kanyang mga kasama, na napagtantong mas malakas siya kaysa sa alam ng sino man sa kanila. Tahimik na pinanood ni Shanae at sinabi sa iba na hindi pa nila sinisimulang itulak ang kanilang mga limitasyon. Tinanong ni Tira kung kaya ni Shanae na makipagsabayan kay Gerard, at inamin ni Shanae ng tapat na ito ay magiging isang pakikibaka. Inamin ni Gerard na wala sa mga bagong teknik na binuo niya partikular para talunin si Shin ang gumagana, at sinabi ni Shin na tumigil na siya sa pagpigil. Tumugon si Gerard sa pamamagitan ng pag-alin at nag-transform sa isang werewolf, na naaalala na ipinangako ni Shin na hindi gagamitin ang pamagat na nakuha niya mula sa pagtalon sa final boss dahil gagawin nitong masyadong one-sided ang mga bagay. Alam ni Gerard na kayang tapusin ni Shin ang laban agad kung gusto niya, ngunit sumulong pa rin siya, determinadong harapin siya sa buong lakas. Sinubukan ni Shin ng isang magic attack, ngunit naglaho si Gerard at nag-counter ng malakas, na nagtulak kay Shin pabalik. Inilabas niya pagkatapos ang kanyang ultimate technique, nagpaputok ng isang mapangwasak na blast na humiwa sa lahat ng bagay sa landas nito. Hinarang ito ni Shin, ngunit biglang napagtanto na si Gerard ay nag-reposition ng direkta sa kanyang likuran. Relentless na pinindot ni Gerard ang bentahe, at si Shin ay nahihirapang sumabay, kaya tumalon siya pabalik at sinuri ang sitwasyon. Ganap na mulat na ibinibigay ni Gerard ang lahat ng mayroon siya, nagdesisyon si Shin na itigil din ang pagpigil, at sabay nilang inilabas ang kanilang mga ultimate technique, na nag-trigger ng isang napakalaking banggaan ng enerhiya. Pinanood ni Shanae ng tahimik at sinabi sa iba na ang laban ay halos tapos na.
Nagawa ni Gerard na sirain ang espada ni Shin at nakakita ng opening. Lumapit siya at ibinigay ang finishing blow, ngunit ang pagsisikap ay nagkakahalaga sa kanya ng lahat. Umuubo siya ng dugo at nag-shift pabalik sa kanyang anyong tao. Alam na dumating na ang kanyang oras, inamin ni Shin ang pagkatalo pagkatapos at sinabi ni Gerard na gumugol siya ng 500 taon sa pagsasanay para sa nag-iisang sandaling iyon at natutuwa siyang nabuhay siya para makita ito. Alam niyang nagpipigil pa rin si Shin kahit noon at hiniling niya ritong ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan ng isang beses. Inilabas ni Shin ang kanyang buong aura at isang napakalaking haligi ng liwanag ang humiwa sa langit. Pinanood ito ni Gerard nang may kontentong ngiti. Dinala siya ni Shin pabalik sa iba at sinabi ni Gerard sa lahat na ang pagiging kayang talunin ng isang high human sa isang duel ay nangangahulugang naabot niya ang isang taas na halos wala ng iba pang nakakaabot. Pagkatapos ay wala na siya. Si Quarry ay bumagsak. Ngunit ang mga dating kasama ni Gerard ay magiliw na pinaalalahanan siya na namatay siya eksakto sa paraang gusto niya na walang mga panghihinayang na naiwan. Dumalo ang lahat sa libing at nagbigay ng kanilang respeto. Gabing iyon, nahanap ni Shanae si Shin na nag-iisa at makikita niyang nahihirapan ito. Binalot niya ang kanyang mga bisig sa kanya at sinabing gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ibinigay niya kay Gerard ang laban na lagi nitong gusto, ngunit ang mawalan ng kaibigan ay masakit pa rin anuman ang mangyari, at hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak. Sinabi niya sa kanya na ayos lang, na ginawa niya ang lahat ng dapat niyang gawin, at kaya niyang magtagal hanggat kailangan niya. Kinabukasan, ang grupo ay nagtungo sa lungsod, at napansin ni Shin na sina Shanae at Tira ay nagsusuot ng mga accessory na may mga tainga ng hayop para mag-blend in dahil ang mga elf ay nakakakuha ng masyadong maraming atensyon ng mag-isa. Tinanong ni Shanae kung ano ang iniisip ni Shin at sinabi niya ritong maganda siya, na ikinagulat ni Tira dahil hindi pa siya nakakita kay Shanae na kumilos ng ganito sa paligid ng sinuman. Nasa lungsod sila para makipagkita sa isa sa ibang mga kasama ni Shin na nagngangalang Shuid, na dumalo sa libing ni Gerard bilang kinatawan ng kanyang bansa. Binanggit ni Shanae na si Shuid ang unang emperador ng Dragon Empire bago kalaunang bumaba sa pwesto. Dinala sila sa kanyang silid, at sa sandaling makita ni Shuid si Shin, bumagsak siya sa isang pagyuko at sumumpa na maglilingkod muli sa kanya. Sinabi ni Shin sa kanya na mag-relax at pinaalalahanan siya ni Shanae na ang mga bagay ay iba na ngayon. Sa tsaa, tinanong ni Shuid ang tungkol sa mga plano ni Shin at ipinaliwanag ni Shin na papunta siya sa Sacred Palace para ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa pag-uwi. Humiling si Shuid na sumama pagkatapos siyang bumalik sa kanyang bansa muna at sumang-ayon silang manatiling konektado sa pamamagitan ng kanilang telepathy link. Habang paalis sila, ibinigay ni Shin ang kanyang lumang sandata pabalik kay Shuid. Tinitigan ito ni Shuid at agad na napansin na may kakaiba, na binabanggit na ito ay nararamdamang mas malakas kaysa sa naaalala niya. Binanggit ni Shin na pino niya ang kanyang mana control habang inaayos ang kagamitan ni Gerard at nagawang itulak ang sandata sa 5 beses ng orihinal nitong lakas. Tiningnan siya ni Shuid na parang may sinabi siyang imposible at ibinahagi ni Quarry ang sentimiento. Dumaan sila sa Adventurers Guild para maitaas ni Shin ang kanyang ranggo. Kumuha siya ng isang goblin slaying mission at humiling si Quarry na sumama. Ang quest ay naging maayos at kumuha sila ng tig-isang goblin nang walang masyadong pagsisikap. Nang ibalik ito ni Shin, binanggit ng clerk na mayroon ding mensahe na naghihintay para sa kanya. Ito ay mula sa guildmaster na si Barlocks. At lumabas na ang Royal Palace ay humihiling ng kanyang presensya. Tinanong ni Tira kung ano ang posibleng gusto ng palasyo sa kanya. At agad na naisip ni Shin ang espada ng Skullface na lumilipad sa kastilyo at naramdaman ang pagbagsak ng kanyang tiyan. Bago umalis sa lungsod, dumaan siya para makita si Wolfgang at ibinigay sa kanya ang gauntlet ni Gerard na ganap ng naayos. Ipinunto ni Wolfgang na nawasak ang mga ito noong duel. At ipinaliwanag ni Shin na dahil siya ang orihinal na gumawa sa kanila, ang pag-aayos sa kanila ay diretso. Sinubukan ni Wolfgang ang mga ito at mukhang tunay na nayanig sa lakas ng mga ito. Sinabi ni Shin sa kanya na responsibilidad niyang magdesisyon kung kanino sila kalaunang mapupunta. Sinabi nila ang kanilang mga pamamaalam, at pinili ni Shin na mag-teleport pabalik sa halip na kumuha ng karuwahe dahil ang paglalakbay ay magtatagal ng masyadong matagal. Bumalik sila sa lokasyon kung saan dating nakatayo ang Moon Sanctum at agad na naramdaman ni Shin na sila ay pinapanood. Pinaghihinalaan ni Shanae na ang kaharian ay naglagay ng mga tao rito sa pag-asang muling lilito ang sanctuary. Pagkatapos ay tahimik na inaming nag-aalala siya tungkol sa paglalaho muli ni Shin. Sa guild, ipinakilala ni Barlock si Shin sa isang mage na nagngangalang Royal, na humahawak ng gem appraisal bago pa man makapagtatanong si Shin kung bakit siya gustong makita ng palasyo. Inilabas ni Royal ang espada na lumipad sa kastilyo at napunta sa silid ng ikalawang prinsesa. Pinanatili ni Shin ang isang tuwid na mukha.
Ipinaliwanag ni Royal na ang espada ay kapantay ng isang royal treasure at ang mana signature mula sa gem na iniwan ni Shin mula sa Skullface ay tumugma sa espada, na siyang dahilan kung paano nila nasubaybayan ang lahat pabalik sa kanya. Siniguro sa kanya ni Barlocks na ang pagkakaroon ng letter of recommendation mula sa Moon Sanctum ay nangangahulugang wala siya sa anumang gulo, ngunit kinumpirma na ang ikalawang prinsesa na si Ryan mismo ang nag-issue ng summons. Gabing iyon, ipinaliwanag ni Shin ang sitwasyon sa grupo, at hinulaan ni Shanae na ang kaharian ay sinusubukan siyang i-recruit o magayos ng ilang uri ng kasal ng Maharlika. Nagmungkahi siya na sabihin niya sa kanila na siya ay engaged na, alinman sa kanya o kay Tira. Si Yuzu ay agad na nagboluntaryo bilang isang kandidato, na nagdulot ng panik kay Shin dahil siya ay masyadong bata para sa ganitong uri ng biro. Kinabukasan ng umaga, dumating si Shin sa kastilyo at inihatid ni Gadras, na tinansya ni Shin sa level 188 at tahimik na nagtataka kung siya ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Dinala siya sa silid ni Ryan at nagkita sila sa unang pagkakataon. Inilabas niya ang espada mula sa Skullface at sinabi sa kanya na ipinapalagay niya na ang halimaw ay dapat na mabagsik. Nakisabay si Shin at inaming sinira pa nito ang kanyang sandata noong labanan. Binanggit ni Ryan na si Shin ay mukhang iba sa karaniwang mga adventurer na tinatawag niya. Binanggit niya na may ilang sumubok na gamitin ang mga pagpupulong na ito bilang takip para sa mga pagtatangkang asasinasyon, ngunit ang kanyang instincts ay nagsasabing hindi siya ang uri ng taong iyon. Ipinunto ni Shin na wala siyang tunay na patunay niyon, at ipinaliwanag niya na mayroon siyang skill na tinatawag na intuit ayon na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Dumating siya sa punto, at naghanda si Shin, na nag-aakalang isang proposal sa kasal. Ngunit sa halip, hiniling lang niya sa kanya na labanan siya. Kasabay nito, ang isang miyembro ng royal staff ay naglalakad sa mga pasilyo. Ngunit iyon ay nang ang isang itim na aura ay biglang lumitaw sa likuran niya at nagsimulang mabalat siya. Pagbalik kay Shin, agad na tumutol si Gadras, pinaalalahanan siya na ang paghingi sa isang adventurer na mag-spar sa isang prinsesa ay hindi angkop, ngunit ipinaliwanag ni Ryan na kailangan niyang suriin ang kanyang mga kakayahan mismo. Dinala niya sila sa isang teleportation room na nagpadala sa kanila sa isang training ground na binuo partikular para sa mga labanan sa pagitan ng mga chosen ones. Walang nakakaalam kung sino ang orihinal na nagtakda ng mga teleportation point, at sinabi ni Ryan na daan-daang taon na ang mga ito roon. Naisip ni Shin na may katuturan iyon dahil ang teleportation ay nawalang mahika sa panahong ito. Sinabihan niya itong kumuha ng sandata, at kumuha si Shin ng espada habang si Ryan ay binuhat ang isang two-handed na sandata at nagsimulang ice-wing ito ng casual gamit ang isang kamay. Nagsimula ang labanan at pagkatapos ng kanilang unang palitan, napagtanto ni Shin na siya ay tunay na dalubhasa. Kaya, tahimik niyang inayos ang kanyang mga stats para ibaba ang mga bagay sa isang antas kung saan maaari silang tunay na makipagkumpetensya. Sumulong siya ng may kumpiyansa sa kanyang pisikal na lakas, ngunit sinabihan siya nitong gamitin ang kanyang mga skill, kaya inabot niya ang isa sa kanyang mga kakayahan. Kinopya niya ito bago pa man siya makagawa ng anumang makabuluhan, na nagdulot ng komento mula kay Gadras na sila ay pantay ang laban. Sinubukan ni Shin na basagin ang kanyang guard, ngunit bigla niyang ibinaon ang kanyang sandata sa lupa nang may sapat na lakas para durugin ito, at bahagya siyang nakaiwas sa tamang oras. Sinuri niya ang sitwasyon at inamin sa sarili na papatayin siya nito kung tumama ito. Tiningnan siya nito ng may bagong antas ng respeto. Nagmungkahi si Shin na tapusin na ang mga bagay dahil ang kanyang espada ay malinaw na nakaranas ng masyadong maraming stress para magpatuloy, at suportado siya ni Gadras sa pagsabing nakuha na niya ang pakay niya. Tinapos ni Ryan ang duel at hiniling kay Shin na sumali sa kaharian, na nagsasabing kailangan nila ang isang tulad niya. Tinanggihan niya ito ng walang masyadong deliberasyon, sinasabihan nitong ang buhay ng isang adventurer ay angkop sa kanya. Tinanggap niya iyon nang hindi na nagpupumilit pa. Tinanong niya ang tungkol sa espada ng Skullface, at ipinaliwanag niya na bumagsak ito ng direkta sa kanyang silid. Binanggit niya ang isang lokal na kaugalian kung saan ang isang lalaking nag-aalok ng kanyang espada sa isang babae ay may kahulugang proposal sa kasal, at itinuring niya ito bilang isang regalo mula sa kanya. Nilinaw ni Shin na nangyari iyon sa pamamagitan ng kabuoang aksidente at wala siyang ganoong intensyon. Nang himasok si Gadras at binalaan siya na ang ilang tao sa palasyo ay nagpaplano ng gamitin ang insidente bilang dahilan para arestuhin siya at pilitin sa serbisyo. Pinutol iyon ni Ryan sa pamamagitan ng pagmumungkahi na itala ang espada bilang isang tribute sa korona, na nag-aalis ng anumang kriminal na anggulo mula sa sitwasyon. Sinabi niya kay Shin na gusto niyang itago ito at handang magbayad ng malaking halaga dahil alam niya kung ano ang halaga nito. Sinabi ni Shin sa kanya na wala siyang gamit para sa pera at humiling ng access sa Royal Magical Library sa halip, na mas pinahahalagahan ng impormasyon kaysa sa barya.
Sumang-ayon siya agad, na nagsasabing gusto na niyang gamitin ang espada kahit paman. Nagtungo sila pabalik sa teleportation room at nakita ang mga gwardya na walang malay sa sahig. Isang pari na nagngangalang Grill ang nakatayo roon na may blankong hitsura sa kanyang mga mata, malinaw na kinokontrol ng isang bagay. Kumilos si Gadras para pigilan siya, ngunit bago pa man mangyari ang anumang iba pang bagay, naglaho sina Shin at Ryan, muling lumitaw sa mukhang mga guho ng isang sinaunang lungsod. Nakilala ito ni Ryan bilang isang banal na lugar at nagtataka kung ano ang nagtulak kay Grill dito. Nagdesisyon silang magtungo pabalik sa palasyo, ngunit si Ryan ay walang telepathy link dahil wala siyang party. Kaya kinontak ni Shin si Shanae ng direkta. Ipinaliwanag niya ng mabilis, na ang Gerald ay nasa ilalim ng ilang uri ng mind control, at agad na kinilala ni Shanae iyon bilang taboo magic, na nangangahulugang sino man ang nasa likod nito ay seryosong gulo. Sinabi ni Shin sa kanya na ayaw niyang gumamit ng teleportation at makakuha ng atensyon. Kaya, hiniling niya sa kanya na hawakan ang mga bagay sa palasyo at makipagkita sa kanya sa kalapit na lungsod na tinatawag na Valmor. Sinabi ni Shanae kay Tyrion na kailangan nilang kumilos, at nagtungo silang dalawa para sa palasyo. Sa daan, inihayag ni Shanae na isang demonyo ang malamang nakasangkot. Alam ni Tyrion ang mga pangunahing kaalaman na ang mga demonyo ay ipinanganak mula sa miasma at ipinagpatuloy ni Shanae ang natitira. Kaya nilang magbalat kayo bilang ibang mga halimaw at sila ay nireranggo ayon sa lakas na may mga humanoid demon na nakaupo sa itaas. Dahil sa kung gaano kahirap isagawa ang mind control, tinansya ni Shanae na sila ay humahawak ng isang count plus demon sa minimum, marahil level 300 o pataas. Tahimik na binanggit ni Tyrion na malayo siya sa antas na iyon, at sinabihan siya ni Shanae na huwag mag-alala dahil hindi niya kailangang labanan ito. Nagcast si Shanae ng isang concealment spell na nagpapawala sa kanila at tumalon sa pader ng palasyo sa isang talon. Lumampas sila sa mga gwardya at nagtungo sa piitan kung saan ipinaliwanag ni Shanae na ang demonyo ay nasa kustodiya na. Pinatulog niya ang mga gwardya gamit ang isang spell, kinuha ang susi mula sa isa sa kanila, at binuksan ang selda ni Grill. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang nangyari, ngunit sinabi ni Grill na ang kanyang alaala ng mga pangyayari ay malabo sa pinakamahusay. Pinaghihinalaan ni Shanae na sadyang pinakialaman nito ng demonyo. Malapit na sana niyang dispel ang residual magic nang may umatake sa kanya. Iniligyan niya ito at lumabas ang demonyo mula sa mga anino, ipinakilala ang sarili bilang Magnamok. Nakilala niya si Shanae at sinabihan itong huwag makialam sa kanyang daan, pagkatapos ay kumilos para patayin si Grill. Pinigilan siya ni Shanae nang walang gaanong pagsisikap. Tinanong ni Magnamok kung bakit niya pinoprotektahan ng isang taong walang halaga, at sinabi niya ritong malinaw na si Grill ay inosente at kailangan niyang linisin ito para sa kapakanan ni Shin. Sa sandaling marinig ni Magnamok na nagtatrabaho siya para sa isang high human, ang kanyang tono ay nagbago at sinubukan ng ibang diskarte, na sinabihan siyang ang mundo ay bumabagsak na sa kaguluhan at ang panahon ng tao ay malapit na, at inanyayahan siyang umalis at sumali sa kanya sa halip. Tumanggi siya, lumipat siya ng taktika muli at sinabihan siyang iniwan siya ng kanyang master at hindi na babalik. Iba ang tama niyon. Tumigas ang ekspresyon ni Shanae at sinabihan siyang wala siyang alam tungkol dito, pagkatapos ay pinatay siya sa isang kilos bago pa man siya makapagsabi ng iba pang salita. Nilapitan ni Shanae ang hari pagkatapos at sinabihan itong isang demonyo ang responsable sa buong insidente. Ang hari ay nakikitang nababagabag dahil ang mga demonyo ay kumakatawan sa isang seryosong banta, ngunit siniguro sa kanya ni Shanae na parehong sina Ryan at Shin ay ligtas, na nagdulot ng halatang ginhawa sa silid. Humakbang si Grill at humingi ng paumanhin at iwinagayway ito ng hari alam na wala siyang kontrol sa kanyang mga kilos at hiniling sa kanya na magpatuloy sa paglilingkod sa kaharian. Nagmungkahi si Shanae na ilayo ang mga detalye ng insidente sa publiko para maiwasan ang panik at sumang-ayon ng hari. Dahil naitama na iyon, sinabi ni Shanae kay Tyrion na oras na para umalis at nagtungo sila patungo sa Valmor. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Ryan kay Shin na ang mga banal na lugar ay mga lungsod na gumuho noong Dusk of Prosperity at ngayon ay puno ng mga malalakas na halimaw. Binanggit niya na dinala niya ang espada ng Skullface at nagtanong tungkol sa sandata ni Shin. Sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito, sa pribado. Iniisip na hinding-hindi siya papayag ang umalis kung malalaman nito kung gaano siya kalakas talaga. Ibinahagi niya ang nahanap ng kanyang mga tao noong nakaraang inspeksyon ng lungsod, partikular ang isang maliit na pinto malapit sa South Gate na naglalaman ng mekanismo para sa pagbukas nito. Sinubukan ni Shin na akyatin ng isa sa mga pader at na-teleport pabalik kung saan siya nagsimula. Mabilis niyang napagtanto ang nangyayari at ipinakita kay Ryan ang isang lumulutang na bola ng liwanag, na ipinapaliwanag na ang buong lungsod ay gumagana bilang isang dungeon at ang tanging daan ay sumunod sa mga liwanag na spheres.
Hinawakan nila ito at inilipat sa susunod na lugar, at agad na napansin ni Shin na may isang bagay sa malapit ang nanunood sa kanila. Kinaharap nila ito at nakakita ng isang ghost-type na halimaw na lumalaban gamit ang wind magic. Nagbato ito ng malakas na whirlwind sa kanila at hiwa ni Shin ng diretso rito, na nagbukas ng gap para makatama si Ryan. Ang halimaw ay nakatayo pa rin, kaya lumapit si Shin at tinapos ito. Napansin ni Ryan ang kanyang espada at nagtanong tungkol dito. Napagtantong itinago niya ito, ipinaliwanag niya na ito ay isang pambihirang sandata at kanyang gustong panatilihing lihim. Mas lumalim pa sila at kalaunang nakasalubong ang isang dambuhalang slime. Naisip ni Ryan na madaling target ito at diretso siyang sumugod, ngunit hinawakan at pinigilan siya nito agad. Tinamaan ito ni Shin ng isang skill at hinayla siya ng malaya. Ipinaliwanag niya na ang mga slime ay ganap na immune sa pisikal na damage. Pagkatapos ay gumamit ng fire spell para tunawin ito at ilantad ang core, na dinurog ni Ryan. Nagpapasalamat siya, ngunit napansin din si Shin na tumitingin sa malayo at mabilis na napagtantong ang kanyang mga damit ay napunit sa pakikipagbuno. Ibinigay niya ang sarili niyang outfit nang walang komento. Tinanong niya kung kaya niyang gumamit ng mahika, at inamin nitong ang mga spell ay hindi ang kanyang malakas na punto. Itinuro ni Shin sa kanya ang isang teknik na nagpapahiran sa kanyang espada ng apoy. Sinubukan niya ito sa isang kalapit na bato at pinanood itong masunog sa pamamagitan nito. At sinabi ni Shin na magsisilbi itong mabuti sa kanya sa labanan. Huminto siya at ipinunto na patuloy niya siyang tinutulungan nang hindi humihingi ng anumang balik. Gusto niya siyang suklian sa anumang paraan. At sinabi niya sa kanya ng simple na ang pagprotekta sa mga tao ng kanyang kaharian ay ang tanging gusto niya mula sa kanya. Narating nila ang gate at biglang naramdaman ni Shin ang isang bagay na humihila sa kanya. Isang dambuhalang itlog ang nakaupo sa landas sa unahan at binanggit ni Ryan na ang mga halimaw ay hindi karaniwang nanggagaling sa mga itlog rito. May isang bagay na lumabas mula rito at kinilala ni Shin bilang isang griffin na gawa sa yelo na may kakayahang magpabato ng kahit ano gamit ang kanyang hininga. Hinawakan niya si Ryan at inilabas silang dalawa bago pa man ito makapagpakawala ng atake. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang plano ay kunin ang atensyon nito habang tinatamaan niya ito mula sa likuran. Sumang-ayon siya at nagsimula si Shin sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang mga kutsilyo rito, na nagpapatili rito. Sumugod si Ryan at tumama ng may lahat ng mayroon siya, at sinundan ito ni Shin ng apoy, na nasunog ang ulo nito. Naisip nilang tapos na ito ng isang segundo, ngunit pinalaki uli ng griffin ang ulo nito. Sinabi ni Shin kay Ryan na tumakbo habang pinipigilan niya ito, ipinaliwanag ang kanyang teorya na ang griffin ay pinapanatili ng isang spell, at ang tanging paraan para tunay na mapatay ito ay buksan ang gate at putulin ang anumang nagpapagana sa regeneration. Inalis niya ang sarili niyang mga restriksyon para hawakan ang darating, alam na hindi sila makakaligtas kung hindi. Patuloy niyang kinukuha ang griffin, at patuloy itong bumabalik ng magkasama. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang puting sphere sa malapit at naramdaman ang kakaibang humihila na pakiramdam muli. Sinubukan niyang sirain ito, ngunit ang kanyang mga atake ay nasipsip. Pagkatapos ay nagsimulang magningning ang kanyang katawan. Nawala ang pakiramdam at siya ay sumugod. Sa pagkakataong ito nang hiwain niya ang griffin, hindi na ito bumangon. Tinamaan niya ito ng apoy at sumabog ito. Tumayo siya roon na sandaling naguguluhan tungkol sa kung ano ang nangyari. Ngunit nahanap ni Ryan ang device at ang gate ay bukas na. Nilinis nila ang dungeon at sinabihan siya ni Shin na papunta sila sa Valmer para makipagkita sa kanyang mga kasama. Gabing iyon, nagcamp sila at sinabihan ni Shin si Ryan na matulog habang siya ang magbabantay. Tinanong nito kung paano siya laging mukhang mayroon ng lahat ng kailangan nila at sinabi niya sa kanya na matagal na siyang naglalakbay. Pagkatapos ay sinubukan siyang akitin at tinapos niya ito ng walang pag-aalinlangan. Tinanong niya ng direkta kung nakikita niya siyang kaakit-akit at napagtanto niyang hindi siya nagbibiro. Inalis niya ang act at inaming nasiyahan lang siyang makipag-usap sa kanya dahil ang lahat ng iba sa paligid niya ay tinatrato siya bilang isang prinsesa muna at isang tao pangalawa. Sinabi ni Shin sa kanya na maaari siyang lumapit sa kanya kahit kailan niya maramdaman iyon, pagkatapos ay napansing nakasandal na siya sa kanya. Kontento na magkaroon lang ng kasama, hinayaan niya itong manatili. Ang susunod na umaga ay nagdala ng problema nang magising si Shin na may nararamdamang mali at nakakita ng isang hukbo ng mga halimaw na gumagalaw sa malayo. Papunta ng diretso sa Valmer, kinilala ni Ryan ang paparating na banta bilang The Flood, isang paulit-ulit na sakuna na kinaharap na dati, bagaman laging may kasamang mga nasawi. Tumanggi si Shin na tumanggap ng mga pagkalugi kung maaari silang maiwasan. Kaya siya at si Ryan ay agad na nagtungo patungo sa lungsod ng buong bilis.
Sa loob ng lungsod, si Ryan ay nagtungo para i-brief ang lokal na lord habang si Shin ay nagtungo sa Adventurers Guild at nakipagkita sa guild master na si Lact. Ipinaliwanag ni Shin ang flood at nagbigay ng tinansyang oras ng pagdating. Ngunit si Lact ay unang nag-aalinlangan hanggang sa ipakita ni Shin ang kanyang recommendation letter at kinumpirma na si Ryan ay nag-uulat na sa lord. Mabilis na binago ni Lact ang kanyang paninindigan, nagdeklara ng state of emergency, at manobilisa ang guild para sa depensa. Inilahad din ni Shin na makikilahok siya sa labanan na nakikita ni Lact na nakapagpanatag sa kanya. Habang gumagalaw sa lungsod, napansin ni Shin ang isang store na tinatawag na Meowland na mukhang pamilyar, bagaman sinabi ni Shanae na hindi pa niya narinig iyon. Nakilala niya pagkatapos si Barrett, isang elf na nakilala siya bilang isang dating support character mula sa kanyang nakaraang buhay sa laro. Kinumpirma ni Barrett na ang store ay pagmamay-ari ni Habangko, isa sa mga dating kaibigan ni Shin na pinaniniwalaang namatay sa death game, at inihayag na ilang mga manlalaro na kilala ni Shin ay buhay pala sa mundong ito. Ipinakita ni Barrett kay Shin ang listahan ng mga nabuhay na manlalaro at mga manlalarong killer mula sa death game. Si Shanae ay dati nang nagutos sa mga killer na hulihin matapos maglaho si Shin, isang desisyon na hindi niya kailanman sinabi sa kanya. Pinayuhan siya ni Barrett na magtiwala kay Shanae sa kabila ng lihim, at sumang-ayon si Shin, bagaman siya ay malinaw na nababagabag. Sinabi rin ni Barrett na hindi siya seryosong sasali sa laban dahil kayang hawakan ito ni Shin, bagaman plano niyang dumating mamaya para sa loot. Kinabukasan, sina Shin, Shanae, at Tira ay dumalo sa isang strategy meeting kasama si Lord Toro at ang mga Chosen Ones. Ang plano ay inilalagay ang mga Chosen Ones sa frontline, ang mga knights sa likod nila bilang support at ang mga rear unit ay humahawak sa ranged at magical support. Napansin ni Shin na ang lugar sa paligid ng kastilyo ay ganap na walang mga halimaw at itinuro ito. Kinumpirma ni Shanae na ito ay consistent sa isang boss-type entity na kumokontrol sa flood at tinanggap ni Toro ang kanyang paghatol. Hiniling ni Shin kay Shanae na simulan ng labanan gamit ang isang advanced spell. Nang dumating ang flood gabing iyon, ang opening attack ni Shanae ay nagpawi sa isang malaking bahagi ng horde, ngunit nabigong pabagalin ang pagsulong ng makabuluhan. Ang labanan ay tumindi habang si Shin ay nakikipaglaban ng maingat na nililimitahan ang kanyang nakikitang kapangyarihan. Si Tira ay aksidenteng naglabas ng isang mas malakas na spell kaysa sa nilayon, at pinangunahan ni Ryan ang frontline kasama si Avis sa pagpigil sa mga halimaw. Pumasok si Shin sa battlefield na nakabalat kayo bilang red, humahawak ng isang sumpa na sandata na nag-uudyok sa kanya na sirain ang lahat sa malapit. Binaliwala niya ito at sumulong, kalaunang kinikilala ang isang demonyo sa gitna ng flood, kumokontrol sa horde at gumagamit ng mind control sa mga kalapit na knight. Hindi apektado, inalis ni Shin ang kanyang mga restriksyon at pinatay ito sa isang hampas lang. Mabilis na ibinalik ni Shanae ang mga apektadong knight at natapos ang labanan ng ang lungsod ay ganap na naligtas at walang nasawi. Pagkatapos noon, ang grupo ay hiniling na manatili sa lungsod habang ang isang banquet ay inihahanda bilang parangal sa kanila. Gusto ni Shin na umalis, ngunit sinabihan siya ni Shanae na ito ay isang Velmer tradition at wala silang pagpipilian kundi manatili. Sa banquet, nakasalubong nila si Ryan at lumingon si Shanae kay Shin ng may sukat na ekspresyon at tinanong kung may nangyari sa pagitan nila noong sila ay mag-isa. Tinanggihan niya ito, ngunit ang paraan ng kanyang reaksyon ay sapat na para mapansin ni Ryan, at agad siyang nagsimulang mang-asar sa kanya. Tahimik na lumayo si Shanae para bigyan sila ng espasyo, at nabasa ni Tira ang sitwasyon at maayos na hinayla si Ryan sa ibang usapan, pinapunta si Shin para kumuha ng inumin. Nagtungo siya ng diretso kay Shanae sa halip at tinanong siya ng direkta kung nagseselos siya. Inamin niyang oo. Sinabi niya sa kanya na alam na niya ang tungkol sa mga player killer at humingi ng paumanhin sa pagtatago nito sa kanya. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga dahilan ng tapat. Natatakot siya na ang pag-alam ay magdudulot sa kanya na isara ang sarili at habulin sila sa parehong paraan ng dati, at hindi siya handang mawala ang bersyon niya na nahanap niya muli. Inamin din niyang hindi siya kailanman naramdamang makakapantay siya sa kanyang girlfriend, si Marino, ang taong alam niyang hindi niya kailanman mapapalitan. Binalot ni Shin ang kanyang mga braso sa kanya at sinabihan siyang itigil ang pag-iisip ng ganoon. Sinabi niya sa kanya na ang muling paghahanap sa kanya ay isa sa mga bagay na nagpanatili sa kanyang matatag noong unang dating niya na walang mahawakan. Pinatawad niya siya sa lihim at sinabihan siya na hindi niya kailangang magtago ng anuman mula sa kanya pasulong. Pagkatapos noon, tinanong niya kung mahal pa rin niya si Marino, at sinabi niyang oo nang hindi nag-aalinlangan. Ngunit kahit sa sinabi niyang iyon, hinalikan siya nito, sinabihan siyang alam niyang babalik siya sa sarili niyang mundo balang araw, ngunit tumanggi siyang tumabi dahil mahal niya siya. Pagkatapos ay bumalik sila sa banquet at na-enjoy ang natitirang gabi.
Sinuri ni Shin ng tahimik habang nagtatapos ang gabi. Ang mga player killer ay nasa labas at ngayong visible na siya sa mundong ito, baka nasa paningin na nila siya, ngunit ang ibang mga manlalaro ay buhay rin. At naisip niya na ang paghahanap sa kanila ay maaaring maging susi sa pag-unawa kung paano makakauwi.